Bayan, isa ang probinsya ng Aurora sa dinaanan ng super bagyong Uwan at isa ang bayan ng Dingalan sa nakaramdam din ng hagupit nito. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Mayor Aurora Guzman Taay, ang alkalde ng Dingalan, Aurora. Magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito at kasama si Diane Carrer ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Audrey and Ma'am Diane. At sa lahat po ng nanonood ng PTV4. Sa kasalukuyan po, sir, dito po sa aming bayan, maganda na po ang lagay ng panahon, maaliwalas na po ang panahon. Kaya mas nakikita po kung ano po yung naging epekto po ng Super Typhoon Uwan. Sa kasalukuyan, sir, andito po kasi ako malapit sa tabing dagat at kitang-kita po yung pagkakaiba sa usual na senaryo. Kung noon po, napakarami pong bangka, sa kasalukuyan po, halos bilang na lang po sa gallery ang bangka po na makikita po ngayon, sir, sapagkat napakarami pong bangka ang nasira po ng bagyong Uwan. Dito po sa aming bayan. Bagamat kami po ay maaga pong nagpataas ng mga bangka, nagkaroon po kami nung tanggal tarik po o yung tinatawag po namin na pag-aalis po ng mga pakaway po ng mga bangka para maging maayos po ang kalagayan ng mga bangka sa mga parking area. Halos maubos pa rin po yung mga bangka. Actually, sir, ginamit po naming marker ang Ulysses sapagkat noong pong panahon ng Ulysses, naranasan po namin ang napakataas po na alon. Nagkaroon po ng storm surge. Kaya naging batayan po ng marker namin ay marker po ng Ulysses. Yung inabot pong alon nito sa Dalampasigan. Pero lumampas po ito sa marker. Kaya po yung mga bangka po namin na lagay po sa mga parking area ay naabot pa rin po ng matataas na alon. At sa pagkakataong ito, sir, ibang-iba po ito kung ikukumpara po sa Ulysses sapagkat ngayon po may mga malalaking bato po na kasama ang alon. Kaya lalo pong nasira ang mga bangka at ang mga bahayan din po na malapit po sa tabing dagat. Okay. Mayor, sinabi nyo marami pong napinsala na mga bangka. Alam naman po natin, ito po yung pangkabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda dyan sa inyo pong lugar. Ano pong suporta ang makukuha ng mga kababayan nating mangingisda mula sa local government unit? Sa ngayon po, sir, ang amin pong immediate response po ay magbigay po muna ng mga food packs po sa kanila para habang wala po silang, hindi po sila makapangisda, ay meron po silang pansamantalang makakain para po sa kanilang pamilya. At sa kasalukuyan din po, kaya po ini-encourage po namin sila, ang bawat mangingisda po na meron po talagang alternatibo na kung maaari po, meron din po silang mga garden po, para kung sakali na hindi makapangisda, ay meron po naman silang makukuha na gulay, sa kanila pong mga bakuran. Sa mga hindi po talaga naapektuhan ang mga bahayan. Okay. Mayor, bukod po doon sa mga bangka, may mga infrastruktura pa po ba na na-damage dahil po sa pagdaan nitong bagyong Uwan? Halimbawa na lamang po mga pantalan, mga tulay o maging mga paaralan at ospital. Opo, Sir Audrey, marami pong na-damage po. Isa na nga po doon yung aming pong mga pantalan. At halos umabot po ng 170 million po ang ayon po sa assessment po ng aming Municipal Engineering Office ang kabuuan po ng damage po na nangyari po maging sa mga paaralan po at iba pa pong infrastruktura. May nakita po ako doon sa may video na pinapakita po natin sa monitor na may mga talagang mga bahay na wasak at hindi na maaaring tuluyan pa. Kamusta po yung ating mga kababayan na nasira po yung mga tahanan? Sila po ba yung mga nasa evacuation center? At kamusta po sila? Sila po ba yung nabibigyan ng kanilang mga pangunahing pangangailangan? Yes, sir. Actually po, ang amin pong totally damaged houses po ay umabot po ng 153 and partially damaged po ay 503. Sir, after po talaga nung bagyo, ay yung amin pong mga totally damaged po na mga bahayan ay pansamantala, doon po muna namin sila pinatuloy sa mga evacuation center. Pero sa kasalukuyan, sir, yung iba po sa kanila umalis at pansamantalang nakikituloy po doon sa kanilang mga kamag-anak. Okay. Gaya po nung binanggit po namin, ang aming pong immediate response po ay
magbigay po sa kanila ng mga food packs na kanila pong makakain at magagamit po nila. Okay, may naka-preposition na food packs po dyan ng DSWD. Pero dahil nga po sa mukhang magtatagal pa bago talagang makarecover ang inyong pong lugar, mangangailangan po ba ng additional food packs o additional na tulong mula sa national government? Yes, sir. Opo. Yun nga din po yung isa sa amin pong panawagan. Actually, sir, gumagawa din po kami ng request para po mabigyan po kami ng augmentation sa kasalukuyang preposition po namin ngayon ay madagdagan pa sapagkat alam po namin na medyo matatagalan pa po bago talaga maisaayos po muli yung sitwasyon ng ilan po sa ating mga kababayan sapagkat napakarami pong affected, lalo na po yung mga nasiraan po ng bangka na hindi po kaagad-agad makakapaghanap buhay. Ganun din po yung mga talagang totally wash out po ang mga bahay. Okay. Paano naman po yung mga isolated areas o yung mga liblib na lugar po? Paano po nasisigurado ng LGU na maging sila po yung mga kababayan natin doon ay naabutan po ng tulong? Actually, sir, bago pa man po dumating ang Bagyong Uwan, kami po ay nagpadala na ng mga food packs po doon po sa mga malalayong barangay. Kasi nga po, ang iniisip po namin, kung sakaling magkaroon po ng landslide, ay mahirapan po kami na mapuntahan po sila kaagad. Kaya automatic po, bago pa lang po ang bagyo, nandun na po sa kanilang mga barangay ang mga food packs. Well, Mayor Taay, magandang umaga po. Diane Kirer po ito. Now, ma'am, nasa stage na tayo ng recovery. Papaano po ang mga hakbang na ginagawa po ninyo para makarecover po ang mga residente po dyan? And also, I saw some pictures ng bayanihan po ng mga kasama nyo po dyan para yung mga tumaob na bangkay, parang pinagtutulong-tulungan na rin po ng inyong mga residente na para maibalik po sa shore. Good morning po, Ma'am Dayan. Sa kasalukuyan po, actually, ma'am, kami din po ay nag-declare ng state of calamity para po magamit din po namin yung pondo para po sa quick response. Actually, kahit po maliit lamang ang pondo ng munisipyo, ay sinisikap po namin na ito po ay planuhin ng tama at maayos kung paano po kami makakatugon. Unang-una po doon sa mga direkta pong naapektuhan. Sa kasalukuyan, ma'am, maliban po sa food packs, kami po ay humahanap din po ng paraan kung saan po namin pwedeng mabigyan ng pansamantalang matutuluyan ang mga nawalan po ng bahay. At kami din po humihingi ng tulong sa iba't ibang ahensya para pansamantala din po yung aming pong mangingisda ay mabigyan po sila ng hanap buhay o trabaho po na pwede po muna nilang gawin sa kasalukuyan habang hindi pa po naisasaayos o naibabalik muli po yung kanila pong mga bangka. Regarding that, Mayor Taay, yung pong mga affected po nating mga fisher folks, ano po yung open po sa kanila na mga livelihood na po pwede po nilang pasukin habang bumabangon pa nga po sila dito po sa naging epekto po nitong bagyo? Ma'am, karamihan po, ma'am, sa amin pong mga fisher folks po ay sa construction po kasi sila, ma'am. Ang iba po sa kanila kung meron pong trabaho o yung mga mas ibang trabaho po na pwede nilang gawin. Mga nasa ilang pong mga affected na mga fisher folks and even farmers po ba meron din po na naapektuhan po nitong Bagyong Uwan dyan po sa inyong lugar, ma'am? Ma'am, kung ibabatay po natin sa bangka po, nasa 290, ma'am, ang affected kasi yun po yung mga number po ng bangka na nasira. So, more or less, nasa 300 po ang affected po nating mga fisher folks. Maliban pa po, ma'am, doon sa mga magsasaka po natin. Sa magsasaka po, ilan po ang inyo pong estimate na halaga ng damage rin po in terms of agriculture, ma'am? Sa agriculture, ma'am, nasa 6 million po ang tinataya po na damage po. Maliban pa po, ma'am, doon sa agri-fisheries, ma'am, meron din po kaming nasa 5 million po. Alright, in terms of assistance and help naman po sa mga national agencies, kamusta po ang buhos po ng tulong dyan po sa Dingalan, Mayor? Sa mga tulong naman, ma'am, nauna na po kasi talaga ang DSWD na tumulong po sa amin at yun din po panawagan namin sa iba pa pong ahensya sa national government
na kami din po sana ay matulungan. Sa kasalukuyan, ma'am, ang nakikita po naming mga tumutulong ay mula po, ma'am, sa mga pribadong sektor. Mhm. Well, siguro mensahe nyo na lamang po sa inyo pong mga kababayan na naapektuhan po deeply po nitong bagyong uwan, ma'am. Go ahead. Ano po ang inyong pong mensahe? Sa akin pong mga kababayan, alam ko po na marami pong nasira na mga bahayan, nasirang bangka at kabuhayan. Pero ang isang bagay po na ipinagpapasalamat po natin, wala pong nawalang buhay. Kaya tayo po ay muling makakapagsimula ng panibagong yugto ng ating buhay sa ating pong sama-samang pagtutulungan. At mananawagan na rin po ako, ma'am, sa mga nais pong tumulong sa amin pong bayan, lalo na sa panahon po ngayon. Kailangan po namin ay mga food and non-food items, lalo na po sa mga totally washed out po na mga bahayan at sa mga nawalan po talaga ng kabuhayan. At ma'am, dadagdagan ko na rin po ang aking panawagan sa national government po natin na kami po, ang aming pong bayan, sana po ay wag po sanang maidamay na sa mga issue po ng flood control and seawall. Sapagkat sa totoo lang po, Ma'am Dayan, iba po ang geographical feature po ng lalawigan ng Aurora at bayan ng Dingalan. Kung wala pong seawall ang iba pong mga lugar sa amin, sigurado po na mas malaki po ang naging damage nito. Kaya sana po yung mga maayos po ang implementasyon ay wag po sanang maidamay. Maraming salamat po. Alright, papahabol na lang, ma'am, because of your call sa mga tulong and assistance as well, paano po makikipag-ugnayan sa LGU if there are assistance na gusto pong ibigay sa inyo pong lugar? Maaari po, ma'am, na mag-donate sa amin pong, meron po kaming account, ma'am, na kung pwede pong maibigay din po namin sa inyo. At o kaya po ay maaari naman pong pumunta po sa mismo po sa opisina po ng Municipal Social Welfare and Development po namin o kaya po ay sa opisina po ng aming MDRRMO. Alright, well on that note, maraming salamat po Mayor Aurora Guzman Taay ng Dingalan dyan po sa Aurora.